27. 13, 14, 15. So, ngayon guys, meal 4 ako. So, this is chicken and sweet potato. Yan. So, kanina leg day kami, hindi na ako pinag-cardio ni coach. And, yeah, medyo sakto lang naman. So, the usual, walking lunges, tapos squats, and then actually hindi ko alam anong tawag na sa squats na ang ginawa namin. Yung nandun sa yung merong machine. And then after that, hamstrings, tapos leg extension. Yun, tapos pagka-uwi, kain, tapos maglaro lang ng Marvel. And then, more on sa Pixelens na. So, business muna. May event kasi kanina. Pero hindi ako kasama doon. So, inayos ko lang yung mga bayad. And then, tama. Yung mga talent fee ng mga outsource. And then, inayos ko rin yung mga, nag-organize ko ng mga payments, sales or revenue. Kasi, yun nga, kailangan na i-record. And kailangan i-monitor. Kasi nga, yun nga, magpa-filing season na naman. So, para sa mga income tax and VAT. And then, yun. Tapos ngayon, gagawin ko, kain ako, mag-edit ako. So, meal 4 now is 4:54 p.m. Medyo na late ako ngayon. Okay. So, regarding sa workout kanina, okay naman. Kasi, the fact na pinrepare ko na yung utak ko beforehand na mag-leg day kami. So, the night before, nag-mindset na ako na mahirap to, pero kaya to. Kasi, ko, lahat naman siguro tayo leg day pinaka-nahihirapan. Ang pinaka-gusto ko actually is back. Sunod siguro arms. Chest. Abs, madali lang din. Shoulders and talaga ang nahihirapan ako. Siguro ang below the list na gusto ko is chest, shoulders, tsaka legs. Siguro iba, di ba, favorite ang talaga, ang chest. Pero yun nga, sabi ko nga, di ba, mahina ako sa chest eh. Kaya hindi ko siya masyadong gusto. So ngayon, gagawin ko, mag-edit ako ng mga gospel contents. Kasi yung last na nakascheduled is yung kahapon. So today is April. Excited. March 28. So 28 onwards, wala pa. Pero yung mga podcast clips, yung sa gym clips, meron na until 30. So yun, mag-upload na rin ako. Tapos, doon nakabahan ko na ako ng marami. Kasi konti lang naman yan. Saka madali lang siya gawin. Sa isang video, ang dami mo nang magagawang ganun. Lalo na ngayon na ganito yung format natin. Kung mapapansin nyo, tahimik ngayon kasi wala si Arya, si Camille, si Ellie. Kasi tuwing Friday, meron siyang training ng football ng 4 to 6 p.m. So, 2 hours.
Usually, ginagawa ko pag gano'n, nasa labas ako. Pero, nga, medyo na-stuck ako kanina. Tsaka ang hirap din actually ano ngayon, manage ang business ngayon kasi sira yung monitor ko. Hindi ako sanay ng maliit yung viewing capacity, kumbaga, aspect ratio. So, hindi ako dun sa table. Di ko alam kung anong sira eh. Actually, nung nag-meeting kami with Brian, yung accountant namin, gumana naman yung monitor na dito sa Predator ko. Pero, dalawang monitor, yung akin, tsaka yung kay Camille, yung ko, ayaw. Kahit ano eh, kahit HDMI, iniba ko na. Ayaw pa rin. Bukas, Sabado, try ko ulit. Bukas ako lang din mag-isa ngayon. Bukas sa gym, ako lang din mag-isa kasi may tournament si Ellie. So, sasama din si Arya. Bukas kami mag-arms ni Coach. And abs din siguro. Hindi ko alam kung gaano kadalas dapat inaano yung abs niya. Kasi di ba lalabas naman yun kapag nag-caloric deficit niya. Pero how do you say na define? Yun ang di ko sure. Kung kailangan ba yung lubog na lubog, angat na angat, di ba? Well, let's see. Sabi nga pala ni Coach, mag-check-in kami ng Sunday. Check-in means yung mag-send ako ng picture, tapos yung weight, tapos yung kumbaga gaano mo na perfect yung plan for the whole week. And how do you feel? Ganun. So, sa Sunday nga, mag-ano kami? Mag-check-in, tapos babawasan na daw yung calories. Currently, nasa 2-3 kami. Hindi ko alam kung gaano kababa yung gagawin niya yung calories. Pero, hula ko lang baka minus 200 to 300. So, siguro baka maging 2,100 or 2,000 calories. Which is mataas pa rin yun. Before ako kay Coach Brian, naka 1,900 ako. Doon, marami akong pwedeng kainin. Kumbaga kasi sobrang deprived mo eh. Tapos bigla akong 1,900. Nagsimula ata ako 1,400 nung first na year ka ng pag-gym. 1,400, 1,500, 1,700, 1,900. Yung na 1,900 dati, ang dami na sa akin, hirap ako maubos. Tapos, nung kay Coach Brian, una namin, 3K calories. So, nag-mark kami for a certain period of time. Yun. Ano pa ba? Expect na hihina sa pagbuhat kasi bababa yung carbs mo eh. Pero sabi niya, dapat daw hindi. Pero let's see kung paano mag-respond yung katawan ko. Pero yun yung expectation. Yun yung normal kasi yung normal na pinapasok mo sa katawan mo, bababa, di ba? Pero feel ko talaga, ang sweet spot ko in terms of cutting fat is 1,700. So, kung mag 2,000 man kami, that's 300 more than the sweet spot. So, hindi pa ako masyadong sana magutumin. Dati naranasan ko yung nagka-cutting ako, sobrang hindi ako makatulog. Gigisingin ka talaga ng tiyan mo kasi kumakalam talaga. So, either dati ginagawa ko, inom ng maraming tubig para kasi minsan hindi mo alam nagki-crave ka lang ng pagkain pero yung pala dehydrated ka lang.
So, kailangan mo mag-rehydrate para mawala yung cravings. Pag hindi gumana yon at bloated ka na, ibig sabihin, naghahanap talaga ng makakain yung katawan mo. Kasi nagsusunog siya, di ba? So, wala na siyang masunog, kumbaga. Or nahihirapan siya magsunog kasi it takes energy din, di ba? Kapag nagsusunog ng fats. Kaya kahit at rest tayo, nagbabawas ng fats. Kasi, kumbaga parang makina yan eh. O, yes, tulog ka, wala kang activity, nakahiga ka lang. Pero tuloy pa rin naman yung system, hindi naman pwedeng tumigil ng bigla, mamamatay ka lang, di ba? Kaya ang alam ko, mas mataas sa hierarchy yung resting eh. Mas mataas siyang, marami siyang nasusunog compared sa active mo. Yan. Na-miss ko yung mga araw dati na ang dami namin kinakain ni Coach Brian, 3,000. Yung 3,000 na yun, naduduwal ako. Totoo, naduduwal ako. Sobrang dami na. Tapos na-stress ako kasi hindi ko maubos, busog na ako. Yun yung kinaka-stress ko dati. So, ikaw, mamili ka na lang anong gusto mong stress. Stress na gutom ka o stress ka na hindi mo maubos yung pagkain mo kahit busog ka na. Yun. Well, 3,000 pa lang yun ah. Kung maintenance ko kasi 2,500. Tapos ang bulking ata is dapat plus 700 or 900. So, dapat that's between 3,200 to 3,400 calories. And that's 3,000 lang. So, hindi pa talaga yung tunay na bulking. Pero yun nga, going back doon, diba na-stress ako, hindi ko makain. So, pero iniisip ko, swerte na ako kasi yung kinaka-stress ko is a good thing. Kaysa kinaka-stress ko yung wala akong pera pambili ng pagkain, hindi ko alam anong gagawin ko kinabukasan para magkaroon ng pera pangkain, di ba? So, kailangan din natin minsan i-reflect yung mga ganun. Kailangan natin i-acknowledge din yung privilege natin na yung mga bagay na kinaka-stress natin minsan is mababaw lang compared to others. Di ba? Kasi ako na-stress ako dahil ang dami kong pagkain. Pero yung ibang tao, na-stress sila kasi wala silang pambili ng pagkain. Which is really sad kasi, yun nga, hindi tayo pantay-pantay ng estado ng buhay. Kaya, siguro, ang lesson doon is maging thankful tayo na nandito tayo certain part of our life na capable tayo bumili ng pagkain, nakaka-survive tayo sa araw-araw ng merong bubong sa ulo natin, may kama tayong malambot na nahihigaan, may aircon, may electric fan na, saan ka pa, di ba? So, minsan kasi nakakalimutan na natin magpasalamat sa mga bagay na yun. Kasi parang naging normal na lang siya eh. Dati, those are the things na pinagdadasal mo, di ba? Kasi wala ka pa nun. Ngayon na araw-araw mo lang ginagamit, araw-araw kung may ganun, parang normal na eh. Bali wala na eh. Hindi ka na nagpapasalamat. Kasi nasanay ka na. Kasi na-normalize mo na siya. Kumbaga yung mga miracles kasi, hindi na siya once in a blue moon para sa'yo. Kasi, binigay na sa'yo ni Lord eh. Kaya, kailangan din natin pasalamat talaga araw-araw. Even the smallest things.
Yeah. You really have to be grateful and thankful for everything. Even the challenges. Kasi those challenges will strengthen us. Kaya wag lang tayo tanggap ng tanggap na kaya kailangan pasalamat din tayo. Ako, ginagawa ko, nagpapasalamat na ako. Kahit hindi pa binibigay sa akin. Kasi ganun ko tinatrust si Lord na hihilingin ko pa lang, ibibigay na niya. Kasi alam niya yung mga pangangailangan ko. He knows us very well. Diba? Yun pa lang, yung thought pa lang na kilala ka niya. He knows your deepest fears, your biggest desires. It's a great comfort na, diba? A God knows you. You're not just a simple person. You're not just an ordinary person. Diba? Doon pa lang, sobrang saya na, diba? What more pag binigay na niya, diba? Kaya lagi ko sinasabi, you may not give what I want, but I trust that you will give everything that I need. Kasi diba, sobrang magkaiba yung wants and needs siya. Wants, gusto mo lang siya kasi pleasurable sa'yo. Or naka-add sa buhay mo and such that comfortable ka. Pero not necessarily na need mo. Kasi mamaya, gusto mo nga, pero negative naman yung kakalabas. May lalaki ulo mo. Or titingnan mo yung kapwa mo as below you. Diba? So, yung mga ganong bagay, hindi mo need. Kasi it will be counterproductive. Yeah, it will be counterproductive sa'yo kasi imbes na mas mapalapit ka sa Diyos, imbes na mas mahalin mo yung kapwa mo, mas naging judgmental ka pa. So, 5 o'clock na, and then, 6 p.m. kasi mga posting ko ng gospel, sir. So, ang kailangan kong gawin is, mayroon pa akong 1 hour to edit. Diba? Well, hindi siya maano yung title. 75. Mag-stop. So, whole body yun eh. So, dapat 71 yan. So, sa day 71 tayo nag-e-edit yan. Kung papansin nyo, bakit ka pinili? Di ba, may content ako dati. Magkakasama yan eh. Pabango, buhat sa gym, tsaka gospel. So, anong connect no? Sorry, ang haba ng ko. Nakaya. Anyway, anong connect nun? Actually, wala. Wala siyang connection. Pero, gusto ko kasi yung hashtag. For example, nag-hashtag ako ng about fragrances, nag-hashtag ako about gym. So, ako curious sila, bakit naka-hashtag ito ng gym, ng pabango, pero about kay God yung pinag-uusapan. So, parang yun yung hook or yun yung chance na lumabas sa FYP nila. Even though
Kasi sila, halimbawa, fragrance enthusiast or fitness enthusiast, pero wala pa silang relationship with God. So, yun na ba, kumbaga, yun na yung entry point, di ba? Ito, ang dami, for example, ito, ang dami nitong pabango. Tapos, kung ano pinagsabi about kay God. So, minsan, yung galit, di ba? Kasi, minsan, yung mga tao kasi galit. Kasi, yun yung kulang sa kanila. Di ba? Alam nila sa sarili na yun yung wala sila. Kaya, nagagalit sila sa ibang tao. So, feeling ko yun. Magandang strategy yun. Hindi ko alam, ha? Feeling ko naman kasi may nag-follow din naman dun sa content na mga content na yun. Ibig sabihin, there's something na nag-resonate sa kanila beyond dun sa pabango. Beyond dun sa pagbubuhat. So, either na-inspire nga sila sa pagbubuhat, pero parang may kumurot din sa puso nila about kay God, di ba? Yeah. Tsaka parang may curiosity factor. Yung thumbnail, nagbubuhat. Tapos nung kinlik, about kay Jesus. Lupit na ito ah. Kasi naman gawin kong tungkol nga kay God. Tapos mga videos din tungkol sa itsura ng simbahan, ng cross. Di ba? Parang dead giveaway na agad yun eh. So, hindi naman sa pang de-deceive, pero parang ano yun nga yung catch. Kasi you'll never know eh, kung sino yung open yung heart and open yung mind na makinig and papasukin sa kanila yung Holy Spirit. Di ba? It gives us a fighting chance din na mapunta sa FYP. So kung yun nga, either fragrance or gym enthusiast sila, walang lumalabas sa FYP nila about kay God. Di ba? Eh di nalagyan na. Tsaka balansehin natin kasi ang daming kasamaan na nangyayari sa social media eh. Tapos ang dami ding mga away, ang daming pang babash, 'di ba? Balansehin lang natin. So kung maraming kasamaan doon, lagyan natin ng kabutihan. And eventually, mananalo din naman ang kabutihan. Nakalagay yan sa Bible. I'm not very particular lang sa numbers pero sa Revelation yon may sinabi na parang certain years mag-rule si Satan. But still, at the end, si Jesus pa rin ang mananalo. Di ba? So, it gives us a great assurance din na, yun nga, no matter what happens, Jesus already won. Jesus has the victory. Di ba? So, kung ano man pinagdadaanan mo ngayon, bigay mo lang kay God. Lahat yan, bigger than, He is bigger than all our problems, fears, etc. Lahat, lahat mapagtatagumpayan niya. Oh yeah. Paubos na tong meal ko. After kumain, mag-edit na ako. Tapos, yun, meal 5. Tapos, cool down na, pahinga na. Tulog. Sana may na-share ako na magandang bagay ngayon. No? Tingnan natin. Pag napagod ako mag-edit, magbabasa na lang muna akong libro siguro. Tapos, video din siguro ako, no?
Done. Wala na. Uy. Yun. So, thank you sa panonood. And I hope meron kayo napulot na katuturan dito sa video na to. I'll keep on posting something like this until sa competition. And then, let's see, saan tayo dali ni Lord after ng competition. Bala ko, ibang sports naman. Let's see. Exciting. Thank you. Bye.